Saan nagsimula? Galit. Pero saan talaga mula yung galit? Sa inggit. Bakit siya tinanggap ako hindi? Bakit yung kanya pinansin ako hindi? Dalawang phases yan eh. Yung unang phase, why don't I have what he has? Bakit yung kanyang inalay sa Diyos tinanggap? Bakit ako na-reject? Ang second phase niyan, mas malala. Kung hindi ako tatanggapin ng Diyos, dapat siya rin hindi tanggapin. Para patas kami. Kaya alam niyo nangyari, di ba? Yan ang unang krimen na naganap sa kasaysayan sa Biblia. Pinatay niya yung kapatid niya. Choice po yun eh. Choice na kung sakaling siya ay umunlad, siya ay tinanggap, siya ay pinalakpakan, siya ay nagtagumpay. Di ba imbis na mainggit ka, may choice kang, ay, ang galing ng kapatid ko. Proud ako sa kanya. You can choose to celebrate God's abundance in Him. At sa pagpapasalamat mo at galak mo para sa kanya, sooner or later, darating din yung sayo. Si Abel, he gave the best portion. Sabi niyo, best portions. So maaring ang isang mensahe dito, talagang kinalulugdan ng Diyos kapag ikaw ay nag-aalay ng best mo. Lalong-lalo na, no? Pero, kung iisipin niyo, the author of Genesis wasn't too focused on the reason for Cain's rejection. Hindi naman sinabi kung ano yung inalay niya, hindi naman sinabi. Ang finocus nung sulat nito ay yung response ni Cain sa rejection. Sabihin yung lahat, response. Choice kasi uli yan eh. Rejection is painful. Sino na po sa inyo na-reject? Sigurado ko halos lahat tayo. Di ba, lagi ko ang kwento sa inyo na umibig ka tapos binigay mo lahat tapos pinagpalit ka sa mukhang palaka. Ilang linggo ko nang paulit-ulit yan, pansin nyo. Nakakala, di ba, na-reject ka? You may have been rejected in your job or in your school or by your own family or in your love life. Masakit na reject. And most, if not all of us, must have experienced rejection. Pero ang pinakikita dito ay paano mo i-handle ang rejection. Kasi nung binasa ko sa huli, this made Cain very angry. Imbis na matuwa siya na nagtagumpay yung kapatid niya half full. Siya half empty. Sana natuwa siya doon sa half full at sabi niya, at pag susumikapan ko din para ako din maging half full at hindi. Nagalit siya. Dejected. At bakit? Saan nanggagaling yung galit natin pag umuunlad yung kapwa natin, lalo na pagkapatid natin? Nako, since time immemorial, talaga yung sibling rivalry ay uso na. Nangyari po yan sa pamilya ko at marahil sa pamilya nyo, talagang may sasabihin kang paborito ng nanay, lalo na yung mga panganay, kasi yung mga sumunod, pinagliitan na lang ng panganay, di ba? Yan yun eh. Ang iisipin mo, magkapatid kami dapat equal kami. Bakit siya mas bago? Bakit siya mas mahal? Bakit sa kanya mas maganda? Paulit-ulit ang kwentong yan. Pero ang tanong, ba't ka naiinggit? Ay, hindi kayo, pati ako. Bakit ako naiinggit? Ba't ako nainggit? Alam niyo daw, ang talagang punot dulo ng inggit, emptiness. Actually, insecurity yun eh. Kasi kung ikaw naman, masaya ka na sa meron ka, o alam mo na darating yung para sa'yo, matutuwa ka sa kanyang tagumpay. Pero dahil feeling mo mauubusan ka, feeling mo wala na, inggit ka. Tapos yung inggit na yan, magiging galit. It will be clothed with anger. At pag masyadong tumagal, sabi ko nga yung konting inggit, pwedeng yun eh. Oy, nakakainggit naman sila, may bago silang bahay, magsusumikap na ako. Diba? Para ako din. Yun, pwede yung konti lang. Pero sobrang tagal ng inggit. Tapos talagang pagtulog mo, talagang iniisip mo siya, sana masagasaan siya, sana ang ganda-ganda niya, sana sumabo yung lason sa mukha niya, pag gano'n na, delikado na yun. Yun ang nangyari kay Cain at kay Abel. A serpent
is usually crouching. Ibig sabihin, dahan-dahan. Dinadahan-dahan ka niya. Pero mag-ingat ka. Hidden dragon yan. A crouching serpent is a hidden dragon. Inunti-unti ka. Ganyan ang mundo ngayon eh. Kaya kapatid, pag nagpakita ang ulo ng ahas, si St. John of the Cross nagsabi nito, ha? Huwag mo nang intayin hanggang buntot. Dalawa yan. Tumakbo ka na o tapakan mo na agad. Step on the serpent. Kung sakaling sumablay tayo, kapatid, don't give up. Don't give up. May bagong plano sa iyo ang Diyos. But this time, choose Him. Kasi si Cain, nung tinanong siya, nasaan yung kapatid? Ang sagot niya, am I my brother's keeper? Pero si Jesus, ang tinuro niya sa atin, our Father in heaven. Ibig sabihin, magkakapatid tayo. At sinabi niya, kung ano ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginawa niyo sa akin. Kakapatid tayo. Piliin natin si Jesus. Kung sakaling sumablay tayo sa ating mga pili, tandaan niyo, imbis na magturo ka, turo mo na lang sarili mo. Sabi mo, nagkamali ako. Balik na uli ako sa iyo, Jesus. Ikaw na muli ang pinipili ko. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!